Sa gitna ng maiingay na kalsada ng Maynila, doon umiikot ang mundo ni Gabriel, Giselle at Gian. Tatlong magkakapatid na hinahangaan ng marami dahil sa kani-kanilang mga tagumpay. Para sa kanila, ang lungsod ang sentro ng pangarap at sukatan ng halaga ng tao. Kung sino ka, ayon sa kanila, ay nasusukat sa titulo, sweldo, at dami ng taong tumitingala sa iyo. Si Gabriel ang panganay, isang kilalang abogado na sanay magsuot ng mamahaling Amerikana at magsalita na para bang laging nasa korte. Para sa kanya, ang disiplina at talino ang nagdala sa kanya sa tuktok. Si Giselle naman ay isang corporate executive sa isang malaking kumpanya. Palaging may dalang laptop, palaging abala, at palaging may kwento patungkol sa mga meeting at deals na milyon ang halaga. Samantalang si Gian, ang bunso, ay isang engineer na nagtatrabaho sa malaking proyekto. Mga gusali at tulay na animoy simbolo ng pag-unlad. Isang gabi, habang nagtitipon sila sa isang mamahaling restaurant, napag-usapan ang paparating na reunion sa probinsya. Talaga bang kailangan nating pumunta roon? Tanong ni Giselle habang hinahalo ang kape. Wala naman tayong mapapala doon. Hindi naman sa ganon, pero para kay mama, pumunta tayo, sagot ni Gabriel. At saka minsan lang naman. Ngumisi naman si Gian. Makikita na naman natin si Hector. Tumawa lang silang tatlo. Isang tawang may halong pangmamaliit. Sa isip nila, si Hector ay nananatiling alaala ng kabiguan. Pinsang hindi umalis ng probinsya. Hindi nag-abroad at mas piniling manatiling magsasaka. Matalino sana yun no? Sabi ni Gabriel. Pero sayang, pinili ang lupa kaysa sa opisina. Anong future meron sa bukid? Dagdag naman ni Giselle. Tingin ko wala naman. Habang tayo ay paakyat, siya ay nanatili lang dun sa kinatatayuan niya. Natatawa pang pahabol nito. Hindi nila napansin na sa likod ng kanilang mga salita ay unti-unting nabobo ang isang pader. Pader ng pagmamataas na unti-unting naglalayo sa kanila sa tunay na diwa ng tagumpay. Kinabukasan, habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa biyahe, may kakaibang pakiramdam sa hangin. Hindi ito kaba, kung hindi isang uri ng pagkabagot. Para sa kanila, ang probinsya ay pahinga lang. Isang lugar na lilisanin kaagad pagkatapos ng ilang araw. Hindi nila alam na ang paglalakbay na iyon ay hindi lamang pisikal. Isa rin itong paglalakbay na yayanig sa kanilang paniniwala. Babago sa kanilang pananaw at magpapakita sa kanila ng isang katotohanang matagal na nilang binabaliwala. At sa katahimikan ng probinsyang kanilang tinatawanan, may isang lalaking tahimik na nagtatanim, hindi lamang ng binhi sa lupa, kung hindi ng aral na malapit ng umani. Mahaba ang biyahe mula Maynila patungo sa probinsya. Habang bumabiyahe ang sasakyan ni Gabriel, Giselle at Gian, unti-unting napapalitan ng matatayog na gusali ng malalawak na palayan at tahimik na kabundukan. Para sa ilan, ito'y tanawing nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit para sa tatlong magkakapatid, ito'y paalala ng mundong matagal na nilang iniwan. Parang huminto ang oras dito, no? Walang pagbabago, sabi ni Gian habang nakatanaw sa bintana. Hindi lang parang, sagot ni Giselle. Talagang huminto talaga. Ngumiti si Gabriel, ngunit walang saya. Sa kanyang isip, ang probinsya ay lugar ng mga taong naiwan ng panahon. Mga taong hindi sumabay sa agos ng tagumpay. Hindi niya namalaya na ang pag-iisip na iyon, ang mismong tanikala na pumipigil sa mas malalim pang pag-unawa sa buhay. Pagdating nila sa lumang bahay ng kanilang tiyahin, sinalubong sila ng sariwang hangin.
at ng amoy ng lupa na bagong dilig. May mga batang naglalaro sa di kalayuan at mga kapitbahay na masayang bumabati. Ngunit ang tatlong magkakapatid ay nanatiling tahimik, tila mga bisitang napadpad sa mundong hindi nila kinabibilangan. At doon nila siya nakita. Si Hector ay papalapit mula bukid. Suot niya ang simpleng kamiseta, kupas na sombrero, at tsinelas na may bahid ng putik. May hawak itong bayong na puno ng gulay. At sa kanyang mukha ay may ngiting payapa, ngiting hindi nabibili ng pera. "Mga pinsan," bati ni Hector. "Matagal-tagal rin kayong hindi nakauwi ah." Saglit na nagkatitigan ng magkakapatid, tumangaw si Gabriel. Pilit nang umiti. Si Giselle naman ay mabilis na sinipat ang itsura ni Hector mula ulo hanggang paa, habang si Gian ay napapailing na tila ba may iniisip na biro. "Ganito ka pa rin pala hanggang ngayon," sabi ni Gian. Oo, hindi naman ako nagbago," sagot ni Hector nang walang pag-aalinlangan. Walang yabang sa kanyang tinig, walang pagtatanggol. Para bang sapat na sa kanya ang simpleng sagot na yon. Sa loob ng bahay, habang nag-aayos ng mga gamit, hindi napigilan ng magkakapatid ang magbulong-bulungan. Sayang talaga, Bulong ni Giselle. kung nag-Maynila lang yan, baka may narating pa. Kontento na yan sa ganyan, sabi naman ni Gabriel. Iba-iba naman ang pangarap kasi ng tao. Ngunit ang kanilang mga salita ay may halong pagtingin mula sa itaas. Hindi nila namamalayan na ang katahimikan ni Hector ay hindi tanda ng kakulangan, kung hindi ng kapanatagan. Sa labas, muling bumalik si Hector sa bukid, bitbit ang kanyang bayong. Sa bawat hakbang niya sa putikan ay mayroong layunin. Sa bawat butil ng pawis ay mayroong dignidad. At sa bawat pag-aararo, may kwentong hindi pa naririnig ng mga taong abala sa pagtingin sa taas, hindi sa paligid. Habang ang magkakapatid ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga sarili, ang probinsya naman ay tahimik na naghahanda. Handa nitong ipakita sa kanila ang isang katotohanang hindi kailanman itinuro sa mga opisina ng lungsod. Dumating ang gabi na may kasamang malamig na simoy ng hangin at liwanag ng gasera sa pagkainan. Sama-samang nagtipon ng pamilya. Mga tiyahin, tiyuhin, mga pinsan, at pati na rin mga kapitbahay. Puno ang mesa ng lutong bahay. Inihaw na isda, kinataang gulay, at mainit na kanin. Para sa probinsya, ito'y karaniwang salo-salo. Ngunit para kina Gabriel, Giselle at Gian, tila isa itong eksenang matagal nang hindi bahagi ng kanilang buhay. Umupo si Hector sa isang sulok, tahimik na kumakain. Halata ang pagod sa kanyang mga kamay. Magaspang, may bakas ng araw at lupa. Napansin ito ni Giselle at hindi napigilang magsalita. Hector, Sabi niya na may pilit ng ngiti. araw-araw ka pa rin bang nasa bukid? Oo sagot ni Hector. Maaga akong gumigising. Marami kasi akong inaasikaso. Hindi ka ba napapagod? Singit naman ni Gian. Ilang taon ka nang ganyan, di ba? Sandaling tumigil si Hector sa pagkain at tumingin sa kanila. Napapagod din naman, amin niya. Pero masarap ang pagod kapag may bunga. Nagkatinginan ng magkakapatid. Hanggang kailan mo kaya balak gawin yan? Tanong ni Gabriel. Diretso at walang palikoy-likoy. Hindi mo ba naisip na maghanap ng mas sigurado? Tahimik lang ang mesa. Ramdam ang bigat ng tanong. Ngunit hindi nagbago ang tono ni Hector. Sigurado naman ako sa ginagawa ko, sagot niya. Sigurado ako na may pakinabang. Napailing si Giselle. Pero Hector, magsasaka ka lang hindi ba? Paano ang kinabukasan mo? Paano kung magkasakit ka? Hindi ka nagtatrabaho sa opisina. Wala kang titulo sa buhay. Parang may dumaan na malamig na hangin sa paligid.
Ang ibang kamag-anak ay umuko na lamang. May mga salitang gustong pigilan, ngunit huli na. Sandaling nanahimik si Hector. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga alaala. Ang mga panahong pinili niyang manatili sa lupa habang ang iba'y umaalis. Ang mga panahong tinawanan siya dahil sa desisyon niya. Ang mga panahong muntikan na rin siyang magduda sa sarili. Ngunit sa halip na magalit, ngumiti siya. Hindi lahat ng mahalaga, sabi niya ng marahan, nasusukat sa titulo. Walang sagot ang magkakapatid. Sa kanilang pananaw, tila pagdadahilan lamang iyon. Hindi nila nakita ang lalim ng mga salitang iyon. Hindi pa. Tumayo si Hector at nagpaalam. Sandali mauna muna ako. May asikasuhin pa kasi ako bukas. Maaga pa ang gising ko. Habang papalayo siya, iniwan niya ang mesa na puno ng tanong. Hindi sa kanya, kung hindi sa mga taong akala'y alam na ang lahat. Sa labas, sa ilalim ng mga bituin, huminga ng malalim si Hector. Hindi siya nasaktan dahil sa sinabi nila. Sanay na siya roon. Ang masakit ay ang makita kung papaanong ang tagumpay ay nagiging dahilan upang maliitin ang kapwa. Hindi niya alam na ang mga salitang iyon, na parang tinik, ay malapit ng maging salamin. Isang salaming magpapakita ng katotohanang matagal nang tinatakasan ng mga taong sanay tumingin pababa sa lupa, na hindi alam na doon nagsisimula ang lahat. Kinabukasan, maagang nagising ang buong bahay sa tunog ng mga sasakyang papalapit. Hindi karaniwan ang ganoong ingay sa kanilang tahimik na baryo. Mula sa bintana, nasilayan ni Gabriel, Giselle at Gian, ang dalawang itim na SUV na huminto sa tapat ng bahay. Dahil doon ay nagkatinginan silang tatlo, may halong pagtataka at interes. May bisita ba? Tanong ni Giselle, habang inaayos ang kanyang buhok. Bumaba ang isang lalaking nakabarong, may tindig na kagalang-galang at otoridad. Siya si Hernan, kilalang kilala sa buong bayan bilang isa sa pinakamayamang negosyante. May mga kasamang tauhan at dala ang ilang mga dokumento. Nang makita siya ng mga kapitbahay, agad silang nagbulong-bulungan. Ang kanyang pagdating ay bihirang pangyayari. Lumabas si Hector mula sa likod bahay, tangan ng isang timba ng tubig. Nang makita niya si Hernan, napangiti siya at agad na lumapit. Magandang umaga, Hernan, bati ni Hector, na para bang matagal nang kakilala. Magandang umaga rin sa iyo, Hector, masiglang tugon ni Hernan, habang kinakamayan siya. Maaga ka na naman Napatigil ang magkakapatid. Nagkatinginan silang tatlo. Ang eksenang kanilang nasasaksihan ay hindi umaayon sa mga inaakala nila. Ang isang simpleng magsasaka, kinakamayan ng pinakamayamang negosyante sa bayan na para bang pantay ang kanilang estado. Pasensya na kung napahaga ang punta ko, sabi ni Hernan. Gusto ko lang personal na ipaalam na naaprobahan na ang bagong kontrata. Malaki ang tulong ng ani mo sa ekspansyon ng negosyo. Tumango si Hector. Salamat Mas marami pang magsasaka ang makikinabang dyan. Parang may biglang katahimikan sa paligid. Ang mga salitang iyon ay tila kumatok sa isipan ni Gabriel, Giselle at Gian. Sandali, bulong ni Gian. Anong kontrata? Napansin ni Hernan ang tatlong magkakapatid at magalang na lumapit. Kayo pala ang mga pinsan ni Hector mula Maynila, sabi niya. Ako nga pala si Hernan. Nagpakilala ang magkakapatid, ngunit halatang nangingibabaw ang kanilang pagkagulat. Hindi niyo ba alam? Dagdag na Hernan, tila nagtataka. Si Hector ang isa sa pinakamahalagang katuwang ko sa agribusiness dito. Hindi lang siya nagtatanim, siya ang nagplano ng sistema. Nag-organisa ng kooperatiba at tumulong sa pagpapalago ng kabuhayan ng maraming tao rito. Parang may bumagsak na pader sa isip ng magkakapatid. Ang mga salitang magsasaka lang ay biglang nawala ng saysay.
Hindi ko kayang gawin to nang wala siya. Nakangiting sabi ni Hernan. Kung mayaman man ako ngayon, malaking bahagi niyan ay dahil sa sipag at talino ni Hector. Kaya maraming salamat sa iyo, Hector ha. Tahimik lang si Hector. Hindi siya nagbuhat ng bangko. Hindi ngumiti ng mayabang. Para sa kanya, sapat na ang makita ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Habang papaalis si Hernan, naiwan ng magkakapatid na tila nawala ng tinig. Ang probinsyang kanilang minamaliit ay biglang nagbukas ng isang katotohanan na ang yaman at tagumpay ay maaaring magmula sa lupang kanilang tinatawanan. At sa katahimikang iyon, unang pumutok ang bitak sa kanilang pagmamataas. Patapos umalis na Hernan, nanatiling tahimik ang paligid. Tila ba pati ang hangin ay huminto upang bigyang daan ang bigat ng bagong katotohanang unti-unting lumulubog sa isipan ni Gabriel, Giselle at Gian. Si Hector naman ay naupo sa bangkong kahoy sa ilalim ng punong mangga. Pinupunasan ng pawis sa noo. Waring walang kakaibang nangyari. Hanggang sa hindi na nga napigilan ni Gabriel ang kanyang sarili. Lumapit siya at naupo sa tapat ni Hector. Pinsan, marahan niyang sabi. Bakit hindi mo kailanman ikinuwento ang patungkol dito? Ngumiti si Hector. Isang ngiting payapa. Walang bakas ng pagtatago. Wala naman kasing nagtatanong, sagot niya. At hindi rin naman mahalagang ipagmalaki. Doon nagsimulang magkwento sa Hector, hindi bilang pagtatanggol sa kanyang sarili, kung hindi bilang pagbabahagi. Noong kabataan niya, may pagkakataon na rin siyang pumunta sa Maynila. May alok na trabaho, may pangako ng malaking kita. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang lupang iniwan ng kanyang ama, ang lupang nagpaaral sa kanila, nagpakain sa pamilya, may bumabalik na tanong sa kanyang isip. Sino ang mag-aalaga nito kung lahat ay aalis? Kaya naman pinili niyang manatili. Hindi naging madali ang kanyang desisyon. Tinawanan siya ng ilan, kinuwestiyon ng marami, at may mga panahong halos wala siyang ani. May mga panahong inutang ang puhunan, ngunit sa bawat pagkatalo ay meron siyang natutunan. Nag-aral siya ng makabagong pagsasaka. Nagbasa, nagtanong-tanong, at nag-eksperimento. Hindi siya tumigil sa pagiging estudyante ng lupa. Nang magsimulang bumuti ang ani, hindi niya ito sinarili. Tinipon niya ang kapwa magsasaka. Nagtayo ng kooperatiba at tinuruan ng iba ng mga paraang natutunan niya. Doon siya napansin ni Hernan, hindi dahil sa dami ng ani, kung hindi dahil sa sistema at malasakit. Hindi lang tubo ang habol ko, sabi ni Hector. Kung uunlad ako, pero maghihirap ang iba, anong saysay nun, di ba? Tahimik na nakinig ang magkakapatid. Sa bawat salita, unti-unting nabubura ang larawan ng hamak na magsasaka na matagal na nilang ikinabit sa kanyang pangalan. Ang kaharap nila ngayon ay isang taong may malinaw na layunin. Isang leader na piniling manatiling nakatapak sa lupa. Akala namin, Bulong ni Giselle. wala kang pinapangarap na mas mataas. Tumingin si Hector sa malayo, sa palayang kumikislap sa ilalim ng araw. Pataas rin ang pangarap ko sa totoo lang, sagot niya. Iba lang ang anyo at iba lang ang estilo. Sa sandaling iyon, nagsimulang maunawaan ng magkakapatid na ang tagumpay ay hindi laging maingay. Minsan, ito'y tahimik na umuuspong, tulad ng binhing itinanim sa lupa. Hindi ka agad nakikita, ngunit sa tamang panahon, namumunga ng higit pa sa ating inaasahan. Lumalalim ang hapon at unti-unting bumababa ang araw sa likod ng mga bundok. Sa lilim ng punong mangga, nanatiling tahimik ang magkakapatid matapos marinig ang kwento ni Hector. Wala nang bakas ng kayabangan sa kanilang mga mata. Napalitan ito ng pagninilay at hiya. Si Gian, siya ang unang tumayo at humarap kay Hector. Pinsan,
Mabigat ang kanyang tinig. Pasensya na kung naging mababaw kami ha. Akala namin, alam na namin ang sukatan ng tunay na tagumpay. Sumunod naman si Giselle. May bahagyang panginginig ang kanyang boses. Nasaktan ka namin kagabi. Hindi namin sinasadya. Pero mali talaga kami. Humingi kami ng tawad. Tahimik si Hector. Hindi siya kaagad nagsalita. Sa halip, tinignan niya ang kanilang mga muka. Hindi upang husgahan, kung hindi upang unawain. Nakita niya roon ang mga taong sanay manalo, ngunit bihirang umami ng pagkukulang. Hindi kayo ang una, wika niya sa wakas. At malamang, hindi rin kayo ang huli. Napatungo si Gabriel. Bilang abogado, sanay siyang ipaglaban ang sarili at manalo sa argumento. Ngunit ngayon, hindi niya may pagtanggol. Mali ang naging tingin ko, amin niya. Akala ko ang respeto ay galing sa titulo. Pero ikaw, iba ang ipinakita mo. Ngumiti si Hector. Iba-iba ang daan ng bawat isa. Ang mahalaga, marunong tayong tumingin sa kapwa ng pantay. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Hindi na mabigat, kung hindi mapayapa. Sa sandaling iyon, tila may nabunot na tinik sa kanilang mga dibdib. Ang mga salitang minsang ginamit nila upang manakit ay ngayon ay nagsisilbing aral. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain muli. Wala nang pangutya, wala nang panlalait na biro. Sa halip, may mga tanong. Tunay at may interes. Nagtanong si Gian patungkol sa irigasyon. Si Giselle naman patungkol sa kooperatiba. At si Gabriel patungkol sa legal na aspeto ng lupa at kontrata. Hindi na sila tumitingin kay Hector mula sa itaas. Nakaupo na sila sa parehong antas bilang magkakapantay. Habang nag-uusap-usap, napansin ng iba pang kamag-anak ang pagbabago. Ang dating maingay at mayabang na mga bisita mula Maynila, ngayon ay tahimik ng nakikinig. At ang dating tahimik na magsasaka, ngayon ay nagsisilbing gabay. Sa gabing iyon, ang isang katotohanan, ang tunay na talino, ay hindi lamang nasusukat sa pinag-aralan, kung hindi sa kakayahang kilalanin ang sariling pagkakamali. At sa pagtanggap na iyon, nagsimula ang kanilang tunay na pag-unlad, hindi bilang mga profesional, kung hindi bilang mga tao. Sumikat ang araw kinabukasan na tila mas maliwanag kesa sa dati. Sa bukid, marahang gumagalaw ang hangin at ang mga palay ay sumasabay sa indayog nito. Parang sumasayaw sa panibagong simula. Maaga ring nagising sina Gabriel, Giselle at Gian. Hindi dahil sa ingay ng lungsod, kung hindi dahil sa katahimikan ngayon pa lamang nila tunay na nadarama. Kasama nila si Hector sa bukid. Hindi na sila mga bisitang may distansya. Ngayon ay mga taong handang makinig at matuto. Tinuruan sila ni Hector kung papaanong suriin ang lupa, papaanong magtanim ng may paggalang sa kalikasan, at kung papaanong ang bawat ani ay bunga ng tiyaga, hindi ng pagmamadali. Habang pinagmamasdan ni Gabriel ang malawak na lupain, naisip niya kung gaano kaliit ang mundo sa loob ng opisina kumpara sa lawak ng bukid. Si Giselle naman ay nakatinging may sistema at disiplina rin dito. Iba lamang ang anyo. At si Gian, sa bawat hakbang sa putik, ay natutong ang pag-unlad ay hindi laging gawa sa bakal at semento. Bago sila umalis pabalik ng Maynila, nagtipon ng pamilya, walang engranding handaan, ngunit may init ng samahan. Lumapit si Gabriel kay Hector at maigpit siyang kinamayan. Salamat pinsan na, sabi niya. Hindi lang sa pagtanggap, kung hindi sa aral. Ngumiti si Hector. Ang lupa ang nagturo sa akin yan. Sadyang ipinasa ko lang. Salamat din sa'yo pinsan. Ganon din ang ginawa ng magkapatid na si Gian at pati na rin si Giselle. Humingi sila ng tawad kay Hector at nagpasalamat. Sa pag-alis ng magkakapatid, may dala silang higit pa sa paalala.
May dala silang pagbabago ng pananaw sapagkat ang daladala nila ay ang pagbabago ng pananaw. Sa lungsod, muli silang bumalik sa kani-kanilang mga propesyon. Ngunit may bagong respeto sa bawat uri ng trabaho at may bagong sukatan ng tagumpay. Samantala, si Hector ay nagpatuloy sa kanyang gawain. Sa bawat pinhing itinatanim, may pag-asang kasama. Hindi siya naghahangad ng papuri, sapagkat alam niyang ang tunay na yaman ay nakikita sa mga taong natutulungan at sa lupang patuloy na nagbibigay buhay. At sa tahimik na probinsya, isang aral ang patuloy na namumunga. Hindi lahat ng maruming kamay ay tanda ng kahirapan. Minsan, iyon ang kamay na humahawak sa kinabukasan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kwento ay nagtuturo na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa titulo, propesyon, o estado sa buhay. Kung hindi ito ay nasusukat sa dangal ng kanyang ginagawa, sa malasakit sa kapwa, at sa kabutihang na ibabahagi niya sa iba. Ipinapakita rin ito na ang pagmamaliit sa kapwa ay bunga ng kakulangan sa pag-unawa. At ang pagmamataas ay nagiging hadlang sa tunay na paglago. Magsasaka man o profesional, pare-pareho lang ang halaga kapag tapat ang puso at marangal ang hanap buhay. Sa huli, ang taong marunong magpakumbaba, rumespeto at kumilala ng pagkakamali ang siyang tunay na matagumpay. Sapagkat ang yaman na may saysay ay ang nakapagpapabuti, hindi lang ng sarili, kung hindi ng buong komunidad at nagiging inspirasyon sa maraming tao. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.